Breaking news po ito. Nako po mga kababayan, Senador Marcoleta, hindi po makita ngayon sa Senado. Absent po ito. Kahit na merong fresh plunder case. Kasi naman mga kababayan ko, kinasuhan na po ni Boying ng plunder sa Sandigang Bayan. So ngayon mga kababayan, anytime aarestuhin na si Senador Marcoleta. Magagaya na ito kay Jinggoy Estrada. Nakita niyo naman mga kababayan, bakit si Marcoleta ang aarestuhin nyo? Kayo ang mandarambong. Ito ang malupit na tanong po mga kababayan. May sagot dyan si Ka Edwil Sabala. Nako po, pakinggan muna natin. Bago natin ipakita itong sinasabi nila dito sa Net25. Ito po ang pasabog ni Ka Edwil Sabala. Nako po, makikita nyo po dito. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatuwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador at mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Kita nyo mga kababayan, maski po itong tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Ka Edwil Sabala ay nagtataka rin. Bakit plunder ang ikinaso kay Senador Marcoleta? Hindi naman ito pera ng bayan. Galing po ito sa mga personal na individual na kanyang kaibigan. Naku po mga kababayan. Tila lumabis po si Boying Rimulya kasi ang nangyayari mga kababayan, ang umiiral na batas, Rimulya Law, Benda Law. Yan po ang nangyayari ngayon. Kaya lahat po ng mga kumakalaban kay Dayunyor na ngagba, may kalalagyan. Nakita niyo naman yung kanyang mga kasamang senador na wala ang mga kaso gaya ni Pastor Villanueva na naduwag. Ganon din kay Chis Escudero, nagka-posisyon pa. Kaya nga nagsagawa ng rally ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo na umabot po sa milyon-milyon. Kung hindi pa hinarang ng mga tauhan ni Dayunyor ang mga iba't ibang mga kapatiran na papunta sa Metro Manila, hinarang po sa mga checkpoint. Ito ay hindi binalita ng mga bias na media na bayaran, na pinakain ng limpak-limpak na pera. O bakit si Marcoleta ang kakasuhan nyo? Kayo ang mandarambong. Naku, nakakahiya. Rimulya Law ang nangyayari. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Kita nyo mga kababayan, mapakulong man si Senador Marcoleta, ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo ay magpapatuloy para humingi ng kaliwanagan, para makita ang katwiran. Baka magkaroon ng the big one, mga kababayan ko, habang pinipigil ni Dayunyor ang karapatan ng mga Pilipino na maglabas ng kanilang hinanakit at damdamin para hanapin ang katwiran at katotohanan dito, tila nare-Rimulya Law tayo, nabebending dalo tayo. Bakit si Marcoleta ang kakasuhan nyo? Naku po mga kababayan ko, bending dalo again. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong
napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Ayan mga kababayan ko, isa pong pagyurak sa ating saligang batas, sa ating umiiral na batas. Wala pong nangyayaring neutral or mutual justice. Laging bendalo, laging panig sa mga magnanakaw ang mga batas na nangyayari. Grabe, ba't si Marcoleta ang ikukulong, kayo talagang magnanakaw? Ito po ang pasabog dito. Bakit wala si Marcoleta? Senator Rodante Marcoleta is missing from the All Senators Caucus today, hours after the Ombudsman filed a plunder case against him. The senator on Wednesday, though, showed up in the Iglesia Ni Cristo rally at EDSA and declared to his supporters that he won't fight his arrest. We have more on this story from Hannah T, joining us live from the Senate. Hannah, anong latest? My Senator Rodante Marcoleta is not in the All Senators Caucus this morning as it was called for the final preparations of the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte on Monday. Only Senators Loren Legarda and Robin Padilla from the minority bloc are attending the meeting. Among those present from the majority are Senate President Win Gatchalian, Senators Tito Soto, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, and JV Ejercito. Majority Senator Erwin Tulfo also called on the rest of the minority to join the caucus, and he says all senators should be on the same page before the impeachment trial begins. Kaya mananawagan ako sa mga samahan ko, sa minority, pasok na ako kayo para pag-usapan natin itong impeachment on Monday para same page tayo. O ayan mga kababayan ko, nananawagan itong si Bendalo, Erwin Tuplok. Alam natin na kaya ayaw nilang imbestigahan ang flood control issue. Dahil sila pong mga magkakabarkada, magkakaprat ang nagnakaw dito. Sila ang nasa listahan. Kaya ayaw nilang imbestigahan ang flood control issue. Ang inuuna nila itong si Sara Duterte kasi alam nila pag si Sara Duterte ang nanalo, tigbak kay lahat. Kulong kayo lahat, lalo na itong kupal na ito. Mga kababayan ko, na Bendalo, Mr. Bendalo. Am I right, Mr. Remulla? Sasabihin niya, the same page tayo para pag-usapan natin ang impeachment ni Sara. Wag lang flood control issue. Nasa listahan kasi ang pangalan ko. Mga kababayan ko, itong Erwin Tuplok na ito, mambubudol din mga kababayan. Dahil nabudol ang mga Pilipino sa dalawang tuplok na ito na Mangkanor. Sila din ang nasa listahan ng mga Marines na ito. Mga pinasabog ng mga Marino na sundalo, talagang capital Erwin Tuplok ang nakalagay. Kaya galit na galit ito. Nanggagalaiti pag naririnig ang 18 Brave Marines. Kaya ngayon mga kababayan, yung kapatid natin na si Caro Dante Marcoleta, ang ginigipit nila at kinakawawa. Alam nyo ba mga kababayan, kasi bakit hindi makabaliktad yung mga tuplok na ito? Kasi nga mga kababayan, tuta sila ni Panfilo Lacson. May hawak na alas si Panfilo Lacson sa oras na kumampi itong dalawang tuplok na ito sa grupo ng minority nila Marcoleta. Kaya hawak sa leeg ang mga galing-galingan na tuplok na ito. Dati po nung hindi pa sila politiko, hindi pa sila senador. Sila ay laging bumabatiko sa mga politikong mga abusado at mga kurakot at agrabyado ang mga Pilipino. Dito mga kababayan, pati mga mag-asawa, mga pamilya na nag-aaway sa mga lupain na iniwan ng kanilang mga magulang ay pinapakailaman nito. Pati mga away, mga pagtuturo ng mga guro. Talagang si Tuplok ang galing-galing. Pati yung mga enforcer na kinutongan nung isang
traffic enforcer, talagang ang gagaling ng mga tuplok. Pero ngayon mga kababayan, ang maleta, flood control issue, kasangkot na ng mga tuplok na ito. Mabibwisit kayo sa mga pagmumukha nito mga kababayan dahil sila ay salot sa bayan. Yan po ang mga komento. Mga kababayan, kung magugulat kayo dito. So, anong gagawin natin? Mamaya dumating ho kayo, ito tayo, kailangan kaisa ho tayo. The absence of Marcoleta comes as 3 members of the minority bloc now facing separate legal issues. Earlier today, the Office of the Ombudsman formally filed a plunder case against Marcoleta over his alleged failure to declare 75 million pesos in campaign donations. Senator Jinggoy Estrada meanwhile remains in government custody over a separate plunder case, while Senator Bato de la Rosa remains the subject of an ICC arrest warrant. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano earlier reiterated his call for the Supreme Court to immediately rule on his petition questioning the validity of the June 3 Senate session, which installed the Gatchalian bloc in the majority. Cayetano argues that the ruling is crucial before the impeachment trial begins because the Constitution requires the vote of 2/3 of all senators or 16 votes to convict an impeachable official. He claims that if senators are unable to participate due to detention or other legal issues and the required voting threshold is reduced based on the number of senators present, it could, for Cayetano, affect the constitutional validity and fairness of the impeachment proceedings, which will begin on Monday. Hannah, since tatlo na nga from the minority ang may kaso, are we expecting that on Monday they will tackle the issue na ibaba yung threshold pagdating sa vote of conviction? Bagamat wala pang tiyak na date kung kailan, una nang sinabi ng House Prosecution Team that they may actually seek to lower the said threshold needed to convict Vice President Sara Duterte in her impeachment trial. According yan to its advisor, Robert Ace Barbers, at sinabi niya in an appropriate time. And Barbers actually said there's a point in lowering the conviction threshold because it's not wise or it's not a wise decision for a judge to decide a case that he cannot participate in. At meron din siyang cite noon na isa umanong 1949 Supreme Court ruling that actually defines a Senate majority based on members whose attendance can still be compelled should be used as a basis for the vote threshold. So far, yan yung abangan natin sa Lunes kung magmomosyon nga itong House Prosecution pagdating doon sa concern nila sa pagpapababa ng voting threshold. Pero so far, sa bahagi naman ng Senate Impeachment Court, handa na raw sila na magkasa ng trial sa Lunes dahil nagbigay na nga ng notice doon sa kampo ng House Prosecution Team at nagpadala na rin ng notice kay Vice President Sara Duterte na mag-appear. Ayan mga kababayan ko, nakita nyo? Naku po, talaga naman. Pagka talaga bendalo, wala talagang aasahan dito mga kababayan ko. I-check po natin, may iba pang mga kasagutan dito. Panoorin po natin mga kababayan ko. Talagang hindi papayag na arestuhin. Ito po mga kababayan, pag inaresto nyo si Senador Marcoleta, gulo na talaga ito. Panoorin po natin mga kababayan, si Attorney Respicio, gulo po ito pag inaresto nyo si Senador Marcoleta. Kung saan man yung kulungan niya, naku, mapupuno ng tao yan. Papayag na maaresto si Senator. Personally po, hindi po ako papayag na maaresto si Senator Marcoleta. At alam ko po na maraming Pilipino, hindi lamang ang iglesia, na ang damdamin ay hindi nila kayang atimin ang ganitong pagbabaliwala ng ating batas. Ang ganilang pagpapatupad ng selective justice, hindi po pwede na yung leader namin na siyang nag-umpisa at nagpapatuloy ng investigasyon laban sa korupsyon, ang tanging nais niya lamang ay malaman ng katotohanan at mapanagot ang lahat ng nagkasala, ay siya pa ang ikukulong. Habang yung mga natagpo ang nagkasala at umamin, ay hindi ipapakulong at hindi kakasuhan at ginagawa pang star witness. Yan po ba ang tamang pagpapatupad ng ating batas? Balikwas na ba ang pagpapatupad dito sa bansang Pilipinas? Sa tingin ko po ay oo. At yan po ay sapat na dahilan para ako ay manatili dyan sa Liwasang Bonifacio at hindi ako titigil hanggat hindi nila
hindi sila magbago ng kanilang posisyon patungkol Po, anong masasabi ninyo na mula doon sa EDSA People Power Monument ngayon nilipat dito sa Liwasang Bonifacio matapos ng kinansilaw, binawi yung permit? Okay lang yan, basta malaya tayo makapagsalita. Ngayon po, pupunta po ako sa Liwasang Bonifacio para ipahayag ang aking suporta para kay Senator Marcoleta dahil hindi pwede na hindi pantay ang kanilang pagpapatupad ng batas. Ayon po sa batas, ang dapat nakukulong ay yung mga nagnanakaw. Si Senator Marcoleta po, hindi po siya yung nagnakaw. Siya yung nakahuli. Siya yung nakabuko ng mga nagnakaw. Pero siya po yung gusto nilang ipakulong ngayon. Hindi po pwedeng balikwasin nila ang pagpapatupad ng batas. Opo. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bago po siya umalis papuntang Canada na hindi po siya nag-aalala sa INC na tuwing nagsasagawa po ng rally dahil alam niyang hindi magkakaroon ng gulo. Sa inyong pananaw, paningin na attorney, kung merong iba pang ipinaglalaban o ipapanawagan nga, bukod nga doon sa pagsuporta kay Senator Marcoleta, pinapayagan ho ba ng INC kahit ang ibang grupo ay iba po ang kanilang sinisigaw bukod po doon sa paghahayag ng kanilang suporta kay Senator Marcoleta? Tama po kayo. Ang slogan po ng rally na ito ay We Are One. Hindi ibig sabihin na INC lamang ang kasali. Kasama po lahat. Welcome po ang lahat at welcome po ang lahat ng mensahe dahil iisa lang naman po ang damdamin ng bawat Pilipino at yun ay itigil na ang korupsyon sa ating bansa. Hindi po mali na magsalita laban sa korupsyon. Hindi po mali na ipagpatuloy ang investigasyon laban sa korupsyon. Hindi po mali na ilabas ang katotohanan, hindi po mali na manawagan na maipakulong ang lahat ng mga nagkasala. Wala pong mali doon at yun po ang gustong marinig ng lahat ng taong bayan. Iisa po ang ating boses. Sa lahat po ng mga Pilipino na nagsishare ng mensaheng iyon, welcome na welcome po para pumunta sa Liwasang Bonifacio at iparinig natin kay BBM ang mensaheng iyon na huwag ipitin ang pagpapalabas ng katotohanan tungkol sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Opo, marami sa mga nagprotesta noon ang kinasuhan, inaresto dahil nga daw sa kanilang mga inihayag laban nga sa administrasyon, particular na sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. May kasong inciting to sedition, may kasong, may itinuturing sila mga destabilizers din. Attorney, saan ba lulugar? Paano ba dapat balansehin ng taong bayan ang kanilang pagpapahayag? Dapat ba may limitation? Paano ba para sa kaalaman ng lahat? Huwag po tayong matakot dito sa administrasyong ito dahil nangiipit lamang sila. Ako po mismo ay may kaso na inciting to rebellion, inciting to sedition. Pero mali po ang kaso na ipinataw nila sa akin, ganoon din sa kaso na ipinataw nila kay Senator Marcoleta, ganoon din kay Leon Lebiste, ganoon din kay Kiko Barsaga. Lahat po ng mga kaso na iyon ay unmeritorious dahil po malinaw ang nasa saligang batas. Malaya po tayong magsalita at i-criticize ang ating gobyerno kapag ninanakaw na nila ang ating pera. Ang limitasyon lang po ng Revised Penal Code pagdating sa inciting ay huwag kang manawagan na saktan natin yung mga tauhan ng gobyerno. Ayan mga kababayan ko, napakalinaw po na bendalo po ang nangyayari dito. Walang katarungan. Si Senador Marcoleta ang kanilang ikukulong. Papayag ba tayo mga kababayan na arestuhin si Senador Marcoleta? Sasama tayo. Kung saan nila ikukulong, doon tayo magdamag. Doon natin bantayan. Pupunitin natin ang warrant of arrest si Marcoleta. Yan po ang sabi ng milyon-milyon nating mga kababayan. Hindi papayag na si Marcoleta ay kulong. Siyempre, nag-file na si Ombudsman sa Sandigang Bayan So anytime, aarestuhin na ito. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Shoutout sa inyong lahat. Sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nanonood. Kay Ma'am Mirna Aurora, JJ, Gaspar Beltran, shoutout sa inyo. Mari Del Lim, from Tondo, Manila. Gaspar Beltran, ayan. Mga nag-pop up lang kasi mga kababayan. Mabuhay po at i-like nyo pong video ito. Salamat po sa inyong suporta. Ako si The Wonders Philippines at kung may The Big One ulit, malamang The Big One na ito,
partial pa lang yung nakita nyo na rally, pero pagka may big one, kasama rin tayo sa makikipagkaisa para suportahan si Senador Marcoleta at pupunitin natin yung warrant of arrest niya. Yan po ang sabi ni Mike Defensor at lahat ng mga supporters na nagtitiwala kay Senador Marcoleta. Salamat po mga kababayan. Mabuhay po.